Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Huwag mawala ng pag-asa. Gaya ng sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy. Grabe mga kabibig. Nako, sa ano dito daw, parang magsasampa ng reklamo din. Magsasampa ng complaint or reklamo against kay DILG Secretary Benhur Abalos. Nako po, kasuhan na ito before the ombudsman as the latter has a lot of explaining to do. So magsasampa ng complaint si Topacio kay Abalos kasi gustong malaman ni Topacio dapat i-reveal ang source of reward money for Kibuloy's arrest. Hala! Oo nga no, 10 milyon ang pabuya reward money for the arrest of Apollo Kibuloy. Ang malaking tanong, saan galing ang pera? Kaya nga mga kabibig, gustong magsampa ng reklamo si Attorney Ferdinand Topacio laban kay DILG Secretary Benhur Abalos. Pero bago ito natin pag-usapan, bago natin ito itatalakay, help me po na i-like at saka i-share itong ating live, itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay nating i-like muna at i-share ang video, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow, lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So marami ditong hindi pa nakasubscribe. Follow. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. So nakapalo, subscribe na ba? Kaya nga mga kabibig, gustong magsampa ng reklamo si Attorney Ferdinand Topacio laban kay DILG Secretary Benhur Abalos para magkaalaman na, para alam natin kung ano ba talaga ang nangyayari, di ba? 15 million pala kasama iyong mga kasapi o miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy. So 15 million, grabe, ang daming pera mga kabibig. Kaya nga ang sabi ng ilan, saan galing ang pera? Nako mga kabibig. Nako, sabi pa ni Abalos, wala kang kasalanan Kibuloy, sumuko ka. Bakit ba? Ang sabi ng ibang netizen, bakit ba susuko si Kibuloy? May warrant of arrest na ba? Meron na daw warrant of arrest si Kibuloy. Sabi pa ni Benhur Abalos na sa nangyayaring ito, parang tinatapakan ang sistema ng pamahalaan. Parang niyuyurakan magsiserve ka ng warrant, parang ikaw pa ang masama. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan, mananagot. At yan ang gagawin namin kay Pastor Kibuloy. Simple lang, may warrant, wala kang kasalanan, sumuko ka, Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang sabi ni Benhur Abalos. Naku mga kabibig, talagang kung meron daw mga kaibigan na gustong tumulong ay talagang nag-o-offer sila ng magkano ba? 10 milyon. Pwedeng makiging 15 milyon yan kasama ang mga members ni Pastor Apollo Kibuloy. So eto, may ipapanood akong interview sa inyo ni Attorney Topacio kanina lang para sa kanyang pagsampa ng complaint against DILG Secretary Benhur Abalos sa Ombudsman. Eto na mga kabibigan, bakit kaya di kumikilos ang mga taong bayan? Kasi ang boses ng bayan ang makapangyarihan. Watching from Saudi Arabia from an email, Suganan. Hello kabibig, watching from Tokyo, Tachikawa, Japan with my family, Ate Connie, Pepot, and Ate Bless. Hello. Parang pag-aari nila ang Pilipinas, wala nang batas-batas, tulisan, admin. Sabi ni Welma Muhar. Watching from UAE, from Eileen. Hello Eileen or Eileen. Kumusta at sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Ito na, gusto kong panoorin ninyo ang video interview ni Attorney Ferdinand Topacio na kung saan magsasampa sila ng reklamo sa Ombudsman. Naku po, ano kayang isasagot ni DILG Benhur Abalos tungkol sa pagsasampa ng reklamo ni Attorney Ferdinand Topacio na sabi ni Topacio, he has a lot of explaining to do. Saan galing ang 10 milyong pesos? Sino ang resource person? Halak! Hello, bakit ayaw ko si Baste? Angelina Matsuy, kulita na kadugay ba? Oy, from Gina Bariket. Hello, kabibig, USA. Follower ni mo taga Davao from Minda Palar. Kasi pag lumabas na ang totoong taong bayan, hindi na sila makakapag-discarte from Cornelia Santiago. Heto na kabibig ha, manood tayo kay Attorney Topacio upang supalpalin si Benhur Abalos. You are questioning the impartiality not
only of the DILG but perhaps other government agencies that are handling the case of Pastor Apollo Quiboloy. How does your camp seek to remedy the situation? Are you looking at applying for relief from certain courts? Well, this is not a court that we are talking about here right now. This is the impartiality of a secretary of a major department who is supposed to be implementing the law objectively with a level playing field, with an even eye and an impartial hand. Now, with the private reward money, which is private money, and without refusing to disclose the donors, this is Oh, private money pala yun, kabibig. So, hindi pera ng gobyerno. Pera ng isang tao. Sino kaya ang nagbigay ng 10 milyong reward money? So, hindi pera ng gobyerno. Private money kasi, ang sinabi mga kabibig, ni Topacio ha, ang sinabi ni Topacio, private money pala itong 10 milyon. Hindi lang 10 milyon, 15 million pesos. So, sino ang nasa likod nito? Grabe, no? So, para lang ginamit si Binhor Abalos. So, ginamit ang gobyerno, ang ahensya ng DILG na isang pribadong tao para palabasin si Apollo Quiboloy. So, minamanda or kinokontrola ng private na tao ang DILG, nakipag-associate si DILG Secretary Binhor Abalos sa isang pribadong tao para magbigay ng 10 million reward money. That's a question, di ba? Kaya nga sabi ni Atty. Topacio, kailangan i-reveal ni DILG Secretary Binhor Abalos kung sino ang source ng reward money. Kasi private person to ang nagbigay ng 15 million. Grabe naman. Kaya nga sabi ng ilang netizen, napakalaking pera kung galing sa gobyerno. So ngayon, nasagot na natin, hindi galing sa gobyerno, galing sa pribadong tao. So it means, niyurakan ang DILG, kinontrola ang DILG, kinontrol si Binhor Abalos ng isang tao na nagbibigay ng reward money. Naku mga kabibig, isang matalinghagang sinabi ni Topacio, Atty. Ferdinand Topacio na private citizen. Hala, let's continue ha. Let's continue mga kabibig. Donation to the government, yet he's hiding these people. Why is he now doing this? What happened to the public funds? What happened to the intelligence fund of Totoo. the DILG? That it has been augmented with private funds from donors who refuses to disclose. There is something rotten in the state of Denmark. I'm telling you, Ma'am Katrina. Hala, tama si Topacio. Anong nangyari sa intelligence funds? Bakit sa pribadong mga tao? Nako. Gusto kasi nilang makuha ang kayamanan ng KOJST. Baka yan ang Maharlika funds. Siguro, kaya di na sila naglulunsad ng malaking rally dahil napagod na ang mga tao sa People Power rally. Dahil ang isipan nila, puro magnanakaw din ang papasok sa government. Watching from Canada, from Cornelia Santiago. Isang malaking pasabog talaga ang binulgar ni Atty. Topacio na isang private persons, madami ba sila? Ang nagbigay ng reward money para lang madakip si Pastor Apollo Quiboloy. Hindi ba kaya ng gobyerno natin? Nako, kaya nga magsasampa ng reklamo si Atty. Ferdinand Topacio sa ombudsman para mag-explain si Binhor Abalos at i-reveal niya kung sino ang source ng funds. Magkagulo talaga. Magkaalaman na kung magkaalaman ka, bibig. Kung sino ang source of funds sa 15 million pesos na reward money kay Pastor Apollo Quiboloy at ng mga kasama niya. Sa iyong palagay ka, bibig, sino ba? Sino ba itong private citizen na gustong-gusto nang mahuli si Pastor Apollo Quiboloy? Atat na kay nagbigay ng 10 milyong pesos at kinubit naman ng ating gobyerno. Let's move on. You are raising very valid questions, but should we expect this issue to just settle for a tit for tat, or are you going to question the DILG's actions in a certain forum? Yes, definitely. We will be questioning. While Secretary Abalos may be pleading that he has the discretion as Secretary to set the amount of the bounty, there is such a thing under a Republican government of equal protection is in the Constitution, transparency, how to handle government
private individuals should not be favored. It could even be graft. So he has a lot of explaining to do as far as we are concerned, not with respect to putting a bounty on Pastor Kibuloy, but as the manner by which this bounty is being raised, is being applied, is being offered, and how the warrant is being preferentially being served against Pastor Kibuloy. And you can see the persecutory nature when hundreds of fully armed policemen descended upon the compounds of Pastor Kibuloy when the crimes for which he is being charged are not even violent in nature. So you can see how he's being harassed and persecuted by the government. Attorney, we missed the first part of your statement because the line is breaking. Did I get it correctly that you will be filing or questioning the DILG's actions before the Ombudsman? Well, that is one of our options. Let us see, because Secretary Abalos may Hala, nasisira ang... see their background and discern their motivations. Or number two, maybe Secretary Abalos will also come to senses and refuse the offer from private persons and just source the funds from the intelligence funds of the government. And Tama. Nagkamali talaga si Binhor Abalos, mga kabipi. Kasi, parang inaccept niya ang offer sa private citizen na kunin na itong 10 milyon. Nasaan ba ang... Dito na mauugat kung nasaan ang intelligence funds. Bakit hindi ginamit ang intelligence funds kung talagang plano nilang magbibigay ng reward money? Bakit pera ng private citizens? Kasama ba ang private citizens na ito? Ito ba yung mga minaltrato daw di umano ni Pastor Apollo Kibuloy? Bakit ang yayaman pala ng mga minaltrato ni Pastor Apollo Kibuloy? Grabe. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman